ika-125 kabanata. Grave Region. Lumapag sina Escanor sa sentro ng rehiyon kung saan siya namamahay. Agad nga siyang tumalon mula sa ibaba papunta sa balkonaheng nasa harapan ng kanyang silid sa mataas na bahay na nasa tapat nila. Binuksan niya ang pinto roon at pumasok ang hangin na nagmumula sa itaas. Agad niyang tinanggal ang kanyang leather jacket ay inilapag niya sa kanyang mesa. Dito na nga niya inayos ang kanyang buhok gamit ang kanyang isang kamay at pagkatapos ay naglakad na siya papunta sa balkonahe upang pagmasdan ang mga demon na isinama niya sa Shell Region. Napailing siya. Napatingin nga rin siya kay Leo. Hindi na ito pwedeng maulit sa sunod, Leo. Sa ngayon, gusto kong papuntahin mo rito ang 7 pa nating Vice General at may pagpupulong tayong gagawin. Babalik agad tayo sa Shell Region para kuhanin ang mga dayo at samahan tayong lumabas mula rito sa Dark Triangle. Malakas na bulalas ni Escanor at agad namang yumuko si Leo matapos humingi ng paumanhin. Hindi na ito mauulit sa sunod na pagtungo namin doon. Nasabi na nga lang sa sarili ni Leo at sumagi nga rin bigla sa isip niya ang mukha ng babaeng si Morgana na kaagad niyang iwinaglit. Dito na nga rin naglaho ang mga demons na nasa ibaba at pagkatapos noon ay tumingin naman sa malayo si Escanor at inalala ang 2 demons na may isang sungay na kasama ng mga dayo. Naramdaman ko sa kanila ang presensya ng Demon Lord. Hindi ako maaaring magkamali. Nasabi nga ni Escanor at sa ganitong pagkakataon ay may naalala siya sa kanyang nakaraan, ang tungkol sa propesiya. Ang apo ni Panginoong Magnus ang papatay sa kanya. Hell Region. Nagsiliparan ng mga uwak nang lumapag sa harapan ng isang malawak na lugar ang mga demons na nagpunta sa Shell Region. Agad namang humango si Gloco nang makita ang kanyang dumating na ama, si Vice General Rivera. Sa pagdating ni Gloco ay agad siyang napahinto ng umangatang palad ng matipunong demon na nakasuot ng kulay maroon at itim na kasuotan. Nakikita nga rin na may maliit na medalya sa kanyang suot sa tapat ng kanyang dibdib. Kumumpas ang palad ni Vice General Rivera at biglang bumulusok ang katawan ni Gloco papunta sa isang nakatayong poste sa hindi kalayuan na kinaseryoso ng kanyang mga kasamahan na nakatayo lang sa tabi. Magpalakas ka dahil napakahina mo pa rin para mapabilang sa hukbo ng ating pinuno. Bulalas nga ni Rivera at naglakad na nga sila ng matikas papunta sa daanan na papunta sa malaking gusaling na sa sentro ng isang isla sa Hell Region. Dito na nga rin maririnig ang pagtunog ng trompeta mula sa ibaba ng gusaling iyon. Hudyat ito na nakabalik na ang mga ipinadala mula sa Shell Region. Walang iniutos ang pinuno ng Hell Region kay Rivera na gumawa sila ng kung anong hakbang laban sa mga tagalabas. Ang mag-obserba lang ang kailangan nila upang mapaghandaan ang paghuli sa mga ito. Hindi sila kagaya ng grupo ni Escanor na minamadali ang bawat gagawin. Naiwan nga sa bulwagang nasa loob ang mga kasamahang demon ni Rivera at lumipad na siya pa itaas para pumunta sa silid kung nasaan ang pinuno ng Hell Region. Ang gusaling kung nasaan ang leader ng rehiyon ay paikot ang loob. Walang hagdan sa bawat palapag at tanging ang paglipad lang ang paraan para bumaba at tumaas dito. Ang gitna nga ng gusali ay isang bakanteng espasyo na kung saan ginaganap ang mga pagdiriwang na gusto ng kanilang pinuno. Bumukas na nga lang ang pintong may tila kuko ng halimaw ang mga tabi. Doon na nga pumasok ng lumulutang si Rivera na ibinaba na ang talukbong sa kanyang ulo nang siya ay lumapag mula sa labas. Isang pagyuko muna ang ginawa niya. May dugo siya ng Demon Lord. Isa siyang malayong kamag-anak ni Magnus. Pero ang pinuno nila ngayon ay ang may pinakamalapit na koneksyon sa nawala nilang Demon Lord. Nakikita nga ang pag-ikot ng upuang nasa dulo ng isang mahabang mesa. Doon na nga rin makikita ang kulay puti at ang mahabang buhok ng demon na iyon. Makikita nga rin ang sungay nitong itim na talagang nangingibabaw kapag pinagmasdan ito ni Numan. 14 ang nagmula sa labas at ang 2 roon ay mga kalahating demon, kalahating hero. Nagtataglay sila ng isang sungay at masasabi kong malakas ang 2 iyon. Isang demon item din ang hawak nila, ang espadang nasa Alpamus
at mukhang ito ang dahilan ng pagsabog ng bulkan. Mahal na pinuno. Gumalaw ang malantik na kilay ng nakaupong pinuno ng Hellregion. Makikita nga ang makinis na balat nito sa pisngi at ang mapulang labi nito. Isang babaeng demon ang pinuno ng Hellregion. Sa mata ng mga demons na hindi alam ang pinagmulan nito, ay isang malayong kamag-anak ito ni Magnus, kaso kapatid talaga ito ni Magnus, ang Demon Lord. Kumuha ng sigarilyo si Lilith, ang pinuno ng Hellregion. Sinindihan niya iyon gamit ang kanyang isip, at matapos siyang humithit at bumugan ng usok, ay pinagmasdan niya si Vice General Rivera. Matandang demon na rin si Lilith, at mas matanda siya kay Magnus, kaso dahil isa siyang babae ay hindi siya ang naging Demon Lord, at ayaw rin niyang kontrahin ng kanyang kapatid dahil papaslangin siya nito. Mas malakas din sa kanya si Escanor ng Grave Region kung maglalaban sila sa isang duelo, at ito ang bagay na hindi niya ginagawa. Sa pagsabog ng bulkan ng Alpamos, alam ni Lilith na sinyalis ito na may hindi magandang mangyayari sa mga taga Dark Triangle. Pakilusin mo na si Piero, sabi nga ni Lilith, at tumango naman si Rivera. Dito na nga rin muling tumingin sa malayo si Lilith. Papuntahin mo rito ngayon ang lahat ng Vice General natin. Isang mahalagang pagpupulong ang gagawin natin. Sa tingin ko, tayo ang kailangang humuli sa mga tagalabas, at tiyak akong ito rin ang gagawin ni na Escanor. At may mas maganda akong plano para hindi tayo mahirapan sa bagay na ito. Ngumiti si Lilith, at si Rivera ay napaseryoso nang makaramdam siya ng malakas na presensya mula sa kanilang pinuno. Gusto niyang siya ang maging pinuno ng Hellregion nang hindi na makabalik si Magnus, kaso biglang nagpresenta si Lilith na biglang lumabas naman mula sa pinagkukublihan nito. Mahirap maging malapit kay Lilith kasi nagtataksil ito. Si Lilith din ang dahilan kung bakit nakatakas noon ang kanyang pamangkin na si Riona mula sa pagkakakulong ni Magnus dito. Gusto ni Lilith na mangyari ang propesiya, at kapag naganap iyon ay kokontrolin nito ang apo ng kanyang kapatid para maging maayos ang kanyang pamumuno sa mga demons. Sa mata ng maraming demons noon, si Lilith ay isang typical na demon lamang, ngunit iilan lang ang nakakaalam ng tunay nitong ugali. Silang mga Vice General nito ay nakilala ng lubusan ng ugali nito nang ito na ang mamuno sa kanila, at kahit pagtulungan nila ito ay hindi nila masasabi na natalo nila ito dahil sa abilidad nito. Ang kausap ngayon ni Rivera na pinuno ay hindi ang tunay na katawan nito. Walang nakakaalam kung nasaan ito, at kaya rin itong gayahin ang wangis ng iba, kung kaya ang pag-aaklas dito ay napakahirap dahil pwedeng nakakasalumuha rin nila ito nang hindi nila nalalaman. Hindi ito malakas sa pakikipaglaban, kaso matalinong demon si Lilith na hindi pwedeng basta baliwalain. Pinaalis na ni Lilith si Rivera, at sa muling pagsasara ng pinto ay dito na nga muling humithit ng sigarilyo ang pinuno ng Hellregion. Ipinikit niya ang isa niyang mata at marahang ngumiti. Ako ang magbubukas ng lagusan mula sa Dark Triangle papunta sa mundo ng mga heroes. At kung ang mga demons na iyon ang apo ni Magnus, magagamit ko na rin ang bihag kong si Luigi. Posibleng ang pagkuha ng demon items dito sa Dark Triangle ang misyon nila. Kung mangyayari iyon, mawawalan ng kapangyarihan ng lahat ng demon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa labas, kung buhay pa ba si Magnus, kung nagahari na siya roon, pero gusto ko ring lumabas sa lugar na ito at makakita muli ng mga heroes. Napangiti si Lilith at naalala niya ang nakaraan. Pinatakas niya si Riona mula sa kulungan nito para makuha na nagpuntang hero rito sa Dark Triangle. Siya rin ang dahilan kung bakit hindi nalaman kaagad ng kanyang kapatid na narito lang ang dalawa at nagsasama. Ang pagkamatay naman ni na Luigi at Ulysses sa kulungan ay siya rin ang may kagagawan, at kasalukuyang bihag niya ang mga ito sa isang lugar na siya lang ang nakakaalam.
Nakita na rin ni Lilith ang kambal na anak ni Rayona at ng hero na si Xavier. Nang iluwal ito ng kanyang pamangkin ay naroon siya at may bagay siyang inilagay sa mga sanggol na hindi alam ng mga magulang nito. Kung sila nga talaga ang mga iyon, magagawa ko ng tuluyang pag-isahin ng 3 rehiyon at pamunuan ito. Maiilagay ko na ang mga demon items sa sentro ng Dark Triangle at mula roon, ang espiritu ng bawat sandata ay pagsasama-samahin ko upang makalikha ito ng tunay na kadiliman na dadalhin ko sa labas ng lugar na ito. Ang makapangyarihang angka ng mga drole ay muling mabubuhay at ang digmaang nabuo noon ay muli kong bubuhayin at sa pagkakataong ito, mababagsakin ko ang lahi ng mga may puting aura. Ako, kasama ang 2 magiging pinakamalakas na demons, ang 2 kong pamangkin. Bulalas pa nga ni Lilith at nang mapatawa siya sa pag-iisip ng kaganapang iyon, ay bigla na lang nabalot ng maitim na ulap ang isla kung nasaan siya at biglang nagbagsakan ng malalakas na kidlat sa ibaba na lumikha ng mga pagsabog at sunog mula roon. Mula naman sa Shell Region ay makikita nga ang grupo ni na Beast at Speed na lumapag sa isang pamayanan sa isla ng Garhinam. Sa kabila ng sinabi nila sa mga demons tungkol sa pagkuha nila sa mga demon items, ay heto si Cesar, inimbita sila sa kampo nito. Magkaganoon man, alerto pa rin naman sina Speed at Beast at ang mga kasamahan nila. Hindi raw nila pwedeng ibaba ang kanilang gwardiya dahil pwedeng pain lang daw ito ng mga ito. Hindi ko masabing wala silang gagawin sa atin. Siguradong nag-iba ang kanilang naiisip nang malaman nila ang bagay na nais natin, kaya tayo nagpunta rito. Sabi nga ni Speed sa isip kay Beast, alam kaya ito ni Lucifer? Bakit ito ang gusto niyang mangyari? Tanong naman ni Beast na napatingin sa mga nasa unahan nilang demons. Pinapasok nga sila nito sa isang malaking bahay at dito na nga sila mas naging alerto dahil ang daming malalakas na demons sa loob nito. Napalunok naman sina Claude, Shilva at Odessa nang makapasok sila. Lahat ng mga demons na nakikita nila ay nakatingin sa kanila na parang aatakihin sila. Lahat ng mga ito ay may 2 sungay at ang ilan pa sa mga ito ay kasalukuyang may lumalabas na itim na aura. Kahit pa ito ay nasa normal na estado lang sa mga oras na ito. Ang bigat ng atmosfera para sa mga kasamahan ni na Speed at Beast dahil hindi mga demons ang mga ito. Ito ang unang pagkakataon ng mga ito na makaramdam ng ganito at hindi rin nila masabi kung gagawa ba raw ang mga ito ng maganda o hindi maganda sa kanila. Ang tanging nasa isip na lang nila ay kasama nila sina Speed at Beast na siyang dahilan ng pagpunta nila rito. Ibang iba ito sa pakiramdam ko nang magpunta kami sa Death Zone. Sabi naman ni Helios sa sarili na marahang napangisi ng pasimpleng pagmasdan ng ilang demons. May mga batang demons din na tumatakbo sa mga tabi at napangiti na lang siya. Hindi raw siya dapat kabahan sa mga ganitong pagkakataon dahil dito raw niya masusubukan kung talaga bang malakas ang demon item na nasa likod niya. Huwag kayong mag-alala sa mga demons na narito. Natural lang ito dahil nasa Dark Triangle kayo. Ngayon lang din uli may napadpad dito ng mga heroes. Sabi naman agad ni Cesar na seryosong pinagmasdan ang kanilang mga bisita. Sina Speed at Beast naman ay tumango. Si Speed nga ay nag-wave pa ng kamay sa mga nasa paligid na demons. Ngayong nalaman ninyo ang magiging epekto kung makukuha ninyo ang mga demon items, itutuloy pa ba ninyo ang plano ninyo? Paano kung ganito na lang? Sasama kami sa labas ng Dark Triangle at sasamahan kayong labanan ng mga demons ni Magnus. Lahat ng demons na nasa Shell Region ay gusto ng kapayapaan kung kaya hindi namin kayo bibiguin sa inyong nais na mangyari sa labas ng lugar na ito. Seryosong wika pa nga ni Cesar na ikinatingin naman ni Speed kay Beast. Magandang ideya nga raw iyon kung iisipin. Kayo mga kasama, handa ba kayong labanan sina Magnus, ang dating Demon Lord? Malakas na tanong pa nga ni Cesar at doon na nga kumawala ang malakas na pagsang-ayon ng mga demons na narito. Sina Freya at En mga ay napangiti dahil kung madaragdagan daw ang bilang nila ay mas magiging maganda raw ito
para sa kanila. Magiging isang win-win situation daw ito. Bumuntong hininga naman si Beast bago magsalita. Si Helio nga at Luke ay pasimpleng tumingin dito. Bagamat si Helio ang pinuno nila, ay hindi ito magsasalita ngayon dahil nasa lungga raw sila ng kalaban. Ayaw ba ninyong mawala ang kapangyarihan ninyo? Kung mawawala ang kapangyarihang demon natin, walang buhay ang mawawala dahil hindi na makakakilos ang Demon Lord. Walang dugong dadanak kung ang pagkawala ng kapangyarihan natin ang mangyayari. Dito na nga biglang napaseryoso ang mga demons at ang mga kasamahan ni Beast ay napalunok dahil sa mga sinabi nito. Si Speed naman ay nakuha ang punto ng kanyang kapatid, lalo pat sa simula ng kanilang pinagdaanang ito. Isang walang kapangyarihang individual si Beast na tahimik lang na namumuhay sa kagubatan sa Purif. Kaya ba ninyong mabuhay ng walang kapangyarihan? Tanong pa nga ni Beast, at dito na nga napaseryoso si Cesar na seryosong pinagmasdan ang nagsalitang binata, ang isa sa demon ng mga dayong ito. Dito na nga sumagot si Cesar at ito ang isang bagay na hindi inaasahan ni Beast nang magtanong siya sa mga ito. Hindi namin kaya. At kung itutuloy ninyo ang dahilan ng pagpunta ninyo rito, ay wala na kaming magagawa kundi ang bihagin kayo at ikulong dito sa rehiyon ng Shell. Sagot ni Cesar. At dito na nga napaseryoso ang mga kabatahaang nagmula sa labas ng Dark Triangle. Tatanungin kita, itutuloy pa ba ninyo ang misyon ninyo rito? Ang magiging sagot mo ang magiging kapalaran ng grupo ninyo rito sa Dark Triangle. Papalakas na wika pa nga ni Cesar at ang lahat ng demons na nasa loob ay nagpakawala ng itim na aura para magpakita ng lakas laban sa mga dayo. Ang inaasahang kaligtasan ng mga kasamahan ni Beast at Speed ay tuluyang naglaho nang dahil sa mga salitaang naganap at sa mga sandaling ito, tila nasa tunay na delikadong sitwasyon na talaga sila na hindi nila alam kung paano lulusutan. Big Beast, biglang bulalas nga ni Freya dahil hindi maganda ang nararamdaman niya ngayon dito. Hindi ito maganda, Beast. Sabi naman ni Enma na kaagad na nagpalabas ng kanyang kulay dilaw na aura. Mukhang wala talagang mababait na demon maliban sa inyo ni Speed at Beast. Sabi naman ni Thor na agad na napahanda. Napapaligiran sila ng mga demons at ang paglaban ang tanging magagawa nila. Si Beast naman ay seryosong tumingin kay Cesar at kalmadong nagsalita. Bakit hindi mo ako labanan? Kung matatalo kita, ako ang masusunod. At kung ako ang matatalo, ikaw na magpapasya sa kapalaran namin dito.